matapos bisitahin ni Pangulong Aquino ang Tacloban kahapon kung saan personal niyang nasaksihan ang sinapit ng ating mga kababayan doon. Tiniyak ng Pangulo ang agarang tulong na ipatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga biktima. Para sa detalye, balita mo kami, Sam Ramirez. Pinangangambahan ng karamihan ang napapabalitang umabot na sa 10,000 katao ang nasawi dahil sa pagbayo ni Yolanda sa bansa. Mariin naman itong pinabulaanan ni Pangulong Aquino sa isang ambush interview na naganap matapos ang halos 2 oras na closed-door meeting sa tanggapan ng NDRRMC. Base sa datos na nakalap ng NDRRMC, as of 7 p.m. ng linggo, nasa 229 pa lamang ang naitatalang nasawi, 45 ang sugat, 28 naman ang nawawala. Umakyat naman mula sa mahigit 900,000 papuntang 2,055,630 na pamilya o mahigit sa 9.4 million individuals ang apektadong populasyon. Halos umabot na din sa 20,000 ang nasirang tahanan sa mga probinsyang dinaanan ni Yolanda. Karamihan pa din ng mga probinsya sa mga rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western, Central at Eastern Visayas at Caraga Region, hindi pa rin nanunumbalik ang supply ng kuryente. Ang iba din, wala pang linya ng komunikasyon. Nagdeklara na din ang ilang bayan ng state of calamity. Kabilang na dyan ang bayan ng Dumangas at Haniuay sa probinsya ng Iloilo at ang probinsya ng Antique. Ngunit siniguro ni Pangulong Aquino na patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan. Patuloy din ang pagpapadala nila ng police at military forces sa mga lugar na matinding nasalanta ni Yolanda upang mapanatili ang peace and order. Number one, ginagawa ng gobyerno lahat. Para na palagi ko may makakita kayo mga pictures sa lahat ng air assets na nandun. Baka merong videos ng mga dumating na Philippine Navy vessels kanina, yung mga darating pa bukas. By tomorrow siguro mapapakita na yung operation na maglilinis ng tubig. No? May mga litrato na rin siguro dito sa ating mga repacking centers kung sa pinakita napakaraming pagkain. Yung kakulangan ng pagkakataon natin makausap yung ating mga kamag-anak, does not necessarily mean yung pinakamasama na nangyari. Kaya lang, yung cell site, kung hindi siya naapektuhan ng bagyo, kailangan rin ng power. Baksak ko yung power doon. Hindi mo mabuksan naman yung kuryente agaran na hindi mo pa na-check yung safety. Maraming kawad na nakapagsak sa lupa, i-on mo bara-bara yan, susunod na mga problema yung mga na-electrocute. Yeah? So, ulitin natin, no? Umasa ko kayo, nakatutok ang buong gobyerno na gawin lahat ng magagawa sa lalo madaling panahon para maabot lahat ng komunidad at masikaso lahat. Lalagpasan po natin. Sa ngayon pa lang, kunyari sabihin natin, yung Tacloban, sabi na 40, parang 42 o 45,000 families are affected. Now, yung family packs na on hand gagawin dito at saka yung pera pa yung napadala na, pero on hand lang, huwag na tayo mag-repack, may 43,000 kada. Pero gusto ko ibalita sa inyo, halos wala na silang report sa atin kanina, sarado makasada ni Matagos. So, ready na ang DPWH, for instance, gumawa ng mga bank houses. No? Kailangan namin na kung tama yung 40,000+ na pamilya, kailangan natin ng 100 hektarya, pero 300 hectares yung Tacloban City Government. So the minute na sabihin na pwede nang gamitin yon, umpisa na yung pag-construct itong mga bahay na to. Okay? Yung fuel, pinangako sa atin ng Petronas at Shell na meron 3 to 4 days na supply doon. Pero ang dagdag na bukas, magdadala ng mga tanker na maglilipat nung nasa tanker sa mga 55-gallon drum na yung mula 55-gallon drum, maski walang kuryente, manual, pati yung mga private na sasakyan makakadraw ng fuel doon. Yung sa pagkain at pagkain na lang, nire-report sa atin sa Tacloban itself, no? Merong yung NFA warehouse, 114,000 sacks of rice. Kino-confirm yung Secretary Alcala, in the affected regions, there is a total of over 3 million sacks of rice. So, yung kung mag-iisip tayo na hindi natin mapakaya sarili natin, mali po yun. May pagkain, no? Ang nagpapabigatan ng proseso, yung i-repack. No? Yun ang re-repack mo, tapos papadala doon sa kakulang lugar. Pero nagpapabigatan ng proseso, yung i-repack. No? Yun ang re-repack mo, tapos papadala doon sa kakulang lugar. Pero yung magandang balita ko, maraming dumadamay ng mga kababayan natin, maraming volunteers. Kahapon nire-report sa akin parang 10,000
ang capacity nung repacking. Ngayon nasa 50,000 na tayo. Bukas raw may pati mga estudyante nag-commit na tutulong doon sa repacking. So siguro yun, kung meron tayong libreng oras, yung mga nasa nata natin mga kababayan, tumulong tayo sa repacking, mas mabilis natin mapadala yung kailangan sa bawat lugar. Sa pagkakaisa at sa tulong din ng international community, tiwala ang Pangulo na kayang aksyonan ng pambansa at lokal na pamahalaan ang pangangailangan ng ating mga kababayang nasalanta ni Super Typhoon Yolanda. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.